Di ba? Pero, hindi ko talaga kaya. Pero siya kahit konting alam mo talaga eh. Alam mo yung mapifeel mo, Aray ko. di ba? Si Boss Mike po, mga kababayan, marami nagtatanong, bading daw si Boss Mike. Hindi, ganun lang, malambot lang yung boses niya. Putik si Boss Mike, sinasabihan nilang bading. Putik, makita niyo yung mga babae ni Boss Mike, nako po. Ayan, nilaglag na tuloy ni Yolo. Anyway, mga kababayan, yun, yung pinaka mismong update dito sa Mima Alicia story, no? At may nagbanggit sa akin, baka bukas lang magpa-press con na iharap yung mga naaresto, nakasabwat o kasama di umano, ano po, doon sa pagpaslang kay Mima Alicia. Ngayon no, mga bossing, alisin muna natin si Yolo, no? Lumipat muna ho tayo mga kababayan dito sa susunod nating topic. No, dahil usapang Barbie naman po ito, usapang bakla naman po mga bossing, dumiretso na po tayo, no, sa Barbie ng Davao mga kababayan. At take note may napansin ako dito, no? May napansin ho ako, yung isang Robin Padilla nandoon sa ito To fight. nandoon yung Robin Padilla sa PDP laban. Ayan no. Di ba Senator Judge to? Ayan nandoon. Habang sumisigaw si Baste Duterte, mga bossing dito, na yung impeachment ni Sara ay walang kwenta, ibasura or whatever. Ngayon no, mga kababayan, bilang judge, no? Kayo po bilang mamamayang Pilipino, ano ang iisipin ninyo na ganyan magkasama na nandoon si Robin Padilla sumisigaw patungkol doon sa pagbasura ng impeachment? Ano ang maiisip ninyo? No? Bias o hindi bias? Nasa gitna o may kinikilingan? 'Di ba? Kasi para ho sa akin, mga bossing, habang tumatakbo yung impeachment, dapat iniiwasan din nila Robin Padilla bilang Senator Judge, yung mga makisama at sumama doon sa mga ganitong pagtitipon, lalo na ang sinisigaw, yung impeachment ay ang impeachment ay walang kwenta at dapat ibasura. Di ba? Ikaw bilang judge, ang lakas pa ng loob ni Robin Padilla na sabihin po doon sa prosekusyon na dapat kayo din na prosecution ay hindi kayo bias. Ang pinaka hindi po dapat bias dito, mga kababayan, ay yung mga senator judge. Yung prosecution, normal lang po iyon, no? Na maging bias doon sa kung ano yung ipinaglalaban nila, na alam nila na yun ang tama. Ang depensa, ganun din po, na normal na maging bias doon sa side nila kasi nga, ang pinaglalaban nila na walang kasalanan. Yung ipinagtatanggol nila. Yung mga senator judge ang dapat maging neutral talaga. Kung makikita niyo po yung ganyang sitwasyon, sumisigaw si Baste ng ibasura yung impeachment. Nando si Robin Padilla. Ibig sabihin, kapag ka nandiyan po sa ibabaw ng entablado, si Robin, ibig sabihin, nakasuporta siya doon sa mga sinasabi ng mga kasamahan nila dyan. Di ba? Kaya ito talaga, dapat ang nag-i-inhibit. They have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Wow. Pero mauna muna kayo ako na last kulong. Hindi. Pero tingin ko no kidding aside, mas mauuna talaga si Baste. Si Baste or si Robin. Kung sakali. Si Baste, may pinag-aaralan na ikakaso, sedition. Diba? Si Robin Padilla naman po, obstruction of justice. Mas mauna kayo dyan. Ano po, ito, yung kabuuan, no? Yung Baste Duterte pa din po, mga boss. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Ayan, game.
Kasi sabi ng mga DDS, kayo ang naniniwala kayo na si Sara ang tatakbo sa pagka-presidente. No? Hindi naman talaga. Si Baste Duterte ang tatakbo sa pagka-presidente. Ganun daw ho, mga kababayan. Biglang meron na silang pangkambyo, ano? Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Palakpak si Robin, ano? Sa likod, oh. And soon, kita-kita tayo. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Sabi ni Ryan Gregorio, Jeronimo, Robin daw for president. Maganda yan. Ano? Maganda ho yan, mga kababayan, kapag kasi Robin ang naging presidente. Ewan ko na. Ewan ko na lang po, mga kababayan. My God, no? Kung ano ang masasabi at magagawa ng isang Robin Padilla. Kayo, mga DDS, sige nga, alam ko meron, 1,200 viewers, no? Yung mga DDS na susuporta kay Robin Padilla. Ano ang inaasahan ninyo at ano sa tingin ninyo ang gagawin ng isang Robin Padilla kapag ka naihalal, nailuklok, naiupo bilang presidente ng Pilipinas? Gusto ko lang marinig. No, kasi kayo yung magsusulong eh. Ako, mga kababayan, isa ako sa bumoto kay Robin Padilla. Pero yung isang pagboto ko na yon, ngayon naranasan ko na, nakita ko na kung ano ang epekto sa ating bayan ng isang Robin Padilla. Para ho sa akin, hindi na, ayoko na. No? At ayoko nang mangyari pa ulit yun. Mga bossing kayo, mga DDS, ano yung dahilan para iboto ninyo yung Robin Padilla sa pagka-presidente? Curious lang ako. Gusto ko makarinig. No? Kasi parang ang lagi kong naririnig, hindi kasi Duterte ako, hindi kasi DDS ako, supporter kasi ako ng mga Duterte. Di ba, Ma'am Jenny Ramos? Ganun lang yung naririnig ko palagi sa kanila, mga kababayan. Kainis ka, Mark, binoto mo yan. Humingi na ako ng patawad sa inyo. At lagi ikong sinasabi, paumanhin sa pagboto ko kay Robin Padilla. Di ba? So ngayon, hindi na mauulit. Sabi ni Ma'am Darlet Baltasar, patigilin mo nga yan, Sir Mark. Mas magaling pa ka pa kaysa sa kanya. Mas pogi ka pa. Kay Baste, ay hindi. Sabi ho, mga kababayan ng mga DDS, iba daw ang ano ni Baste. Iba daw yung, ano tawag dito? Lalaking-lalaki daw si Baste. Sabi ng mga DDS. Ewan ko lang ho. Kasi ang definition po ng isang lalaking-lalaki para sa akin, kung ano yung paghahamon mo, kung ano yung mga binibitawan mong salita, gagawin mo yon. Kung naghamon ka sa isang kapwa mo lalaki, ano po, na magpapambuno kayo, magsusuntukan kayo, at kumasa yung hinahamon mo, ano ka, palag na yon. Pero kapag ka ikaw, puro ka salita, no? Panay ka salita, tapos hindi mo naman ginagawa, puro ka yabang, puro ka pagbabanta, hindi mo naman ginagawa. Para ho sa akin, ano yun, duwag yung gano'n, no? Baka kaya tinatawag na Barbie ng Davao ho, mga kababayan. Ngayon po, sabi ni Baste, ano sabi niya? They are winning na daw po. Basta tuloy-tuloy lang.